Ginugol ni Edward ang oras niya sa trabaho at kay Bianca. Hindi man naibalik ang pagmamahal niya para rito, ay naging civil naman sila sa isa't isa. Bianca is currently on her 5th month right now, and today is her check-up, kaya sasamahan niya ito. Habang ini-ultrasound ito, ay hindi niya maiwasang mapangiti. He feels very excited, lalo na nang makita niya sa monitor ang paggalaw nito. Congratulations, Mr. and Mrs. Alcantara. You are having a baby girl. Ngiti sa kanila ng sonologist o bigayni na nagsasagawa ng ultrasound. But I advise you to have a complete bed rest, okay? Your placenta is at low-lying position and prone to bleeding. And please, no sexual intercourse. Makahulugang ngiti pa nito. It's not that serious, right? Tanong niya sa doktor. Wala naman siyang problema sa ipinagbabawal nito dahil wala naman nang namamagitan sa kanila ni Bianca. Yes, that is normal. Iikot pa naman ang placenta habang lumalaki si baby. Just take extra care. Paliwanag nito na siyang ipinagpasalamat niya. Habang nasa sasakyan ay kitang-kita niya ang excitement sa mukha ni Bianca. Babe, I am super excited na. Can we go to the mall na? Gusto ko nang ibili ng mga damit yung baby natin. Ngiti nito sa kanya. Marahan naman siyang tumango at pinagbigyan ito. Mabilis pang lumipas ang mga araw at 7 buwang buntis na si Bianca ng mga panahong iyon. Pero kinailangan niyang lumipad patungong Japan para sa conference ng kumpanya niya. Halos 2 linggo rin siyang mananatili roon. Pero pagka-uwi niya ay tila napakalaki ng ipinagbago ni Bianca. Naging mainitin ang ulo nito. Ni ayaw nitong ipahawak sa kanya ang tiyan nito. Pinipigilan din siya nitong sumama sa mga check-ups niya. Naisip na lamang niya na baka dahil nag-iiba ang hormones nito dahil sa pagbubuntis nito. No, this is already my 36th week. Gawan mo ng paraan. Dinig niyang sabi ni Bianca sa kausap nito sa phone. Nang makita naman siya nito, ay mabilis itong namutla. Who's that? Kunot noong tanong niya. Wala. Kausap ko lang yung sekretary ng obigayni ko. Iwas na tingin nito sa kanya at mabilis na itong nagpaalam. Bianca is really acting strange lately. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Nang tanungin niya si Bianca kung kailan ito manganganak ay ilag ito. Ayon sa calculation niya ay 41 weeks na itong buntis at nag-aalala siya. Gusto man niya itong samahan magpa-check up ay nagwawala ito. Until one day, habang nasa opisina siya ay tinawagan siya ng mami ni Bianca na nanganak na nga raw ito pero sa bahay na lang inabutan. Ni hindi na raw ito nakaabot ng ospital. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay at ang mga oras na iyon ang isa sa pinakamasayang araw sa buong buhay niya. When he saw her baby lying on the crib, he saw an angel. Halos maluha siya nang buhatin ito. Pero bakit habang tinititigan niya ang anak, ay mukha ni Bella ang nakikita niya. Hindi maipagkakailang anak niya nga ito. Ramdam na ramdam niya ang lukso ng dugo na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Halos ay hindi na siya pumasok ng opisina para lang mabantayan ang anak. Ayaw niya itong mawalay sa paningin niya. Kabaligtaran naman ito ni Bianca. Ni ayaw nitong hawakan ang anak nila. Hindi nito alam na alam niyang kapag wala siya ay hindi nito inaalagaan ang anak nila. Nang tanungin niya ang isa sa mga kakilala niyang may pamilya na, ay sinabi nitong baka dumadaan daw ito sa tinatawag na postpartum depression. Kaya pinilit niya itong intindihin. Not until John came into the picture. Halos patayin niya ito sa bugbog nang sabihin nitong ito ang ama ng anak niyang si Zephanie. Mahigpit niyang pinaamin si Bianca pero pinagsinungalingan nito iyon. Damn! Hindi niya kakayanin kapag nalaman niyang hindi niya tunay na anak si Zephanie. Kaya pumayag siyang isagawa ang DNA test at halos mapaluhod siya sa iyak nang malamang siya ang tunay na ama.
Kaya nagtaka siya dahil pagkalipas ang mahigit 1 taon ay bigla siyang puntahan ni John. Biglang nanumbalik ang lahat ng galit niya para rito. "What are you doing here?" Walang emosyong tanong niya rito. "I am here to ask you something." Seryosong tanong ni John sa kanya. "Alam ko na alam mo na nabuntis si Bella noon, hindi ba?" Biglang naging seryoso ang mukha niya. "Just get straight to the point. I am busy." "Kahit kailan ba, hindi mo naisip na baka ikaw yung ama ng ipinagbubuntis ni Bella?" Bakit tila binundol siya ng kaba sa sinabi ni John? "Edward, you know na maraming beses na may nangyari sa inyo. And yet, nag-assume ka na kaagad na kay Brian yun?" Sigaw nito sa kanya. "Don't shout at me here in my own territory. Brian admitted to me that he is the father of her child." Matigas na sabi niya rito. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. "Brian did that?" "Yes, if you have nothing more to say, you can leave." At akmang tatalikod na siya nang hawakan nito ang isang braso niya. "Give her a chance. Edward, higit sa ating dalawa, ikaw ang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Bella. Alam mong hindi siya ganoong klase ng babae." "Are you crazy? Gusto mong akuin ko ang bastardo niya? No way!" Sigaw niya rito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong suntukin. "You are really a bastard." Pero kaagad din siyang nakahulma at mabilis na nakaganti. Pero nakakailang suntok na siya ay hindi ito lumalaban. "Go on, punch me for all you want. But after this, Edward, please, I'm begging you, pakinggan mo siya. Pakinggan mo ang mga paliwanag niya." Sabi nito habang putok ang gilid ng labi nito. Sa sobrang galit niya ay sinikmuraan niya pa ito. Kaagad naman itong napangisi ng suntukin niya. "You punch me again. That means pumapayag ka." Ilang minuto siyang hindi nakaimik pagkatapos ay iniabot dito ang isang card na may pangalan ng isang sikat na hotel. "Tonight, 8 p.m. Yun lang ang sinabi niya bago mabilis na tumalikod. Ito ang araw na pinakakinakatakutan niya. Ang muli silang magkaharap ng asawa niya. Sari-saring emosyon ang dumadaloy sa buong pagkatao niya, pero mas nangingibabaw ang galit at puot. Kaya nang makita niya ito, ay isa lang ang gusto niyang gawin. Ang parusahan ito, ang pagbayarin ito sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ayaw niyang makinig sa mga kasinungalingan nito, pero gustong-gusto na itong patawarin ng puso niya. After 2 years, doon niya napagtanto na hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya para rito. Pero nang makita niya si Jayward, ang sinasabi nitong anak nilang dalawa, ay bakit tila hindi ganoon ang nararamdaman niya, katulad kapag nakikita niya ang anak niyang si Zephanie. Hindi kumakabog ng mabilis ang puso niya. Bakit tila wala ang lukso ng dugo? Pero nang makita niya kung paano nahihirapan si Bella ngayon, ay nakapagdesisyon na siya. Papaniwalaan niya ito. Besides, hindi naman talaga imposible na siya ang ama ni Jayward dahil maraming beses na may nangyari sa kanila noon sa may isla. Habang isinasagawa ang DNA test, ay hindi niya maiwasang kabahan. Pero mahigpit siyang dumadalangin na sana ay positive ang resulta. Baka ito na ang tamang panahon para magkaayos sila. Pero paano kung negative? Bulong ng isip niya. Hindi niya alam kung anong magagawa niya rito. "Mr. Alcantara, the DNA test result will come out after 2 weeks. Biglang sabi ng babaeng kumuha sa kanya ng sample na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kaagad naman silang nagpasalamat. Nakaabistre pa rin si Bianca sa isang braso niya. Nagpumilit kasi itong sumama sa kanya kahit sinabi niyang bantayan na lang si Zephanie sa bahay. Si Bella naman ng mga oras na iyon ay bumalik na sa kwarto ng anak nito. Mabilis niyang pinaayos ang bill sa ospital para makauwi na rin ang mga ito. "Just wait me here, kakausapin ko lang si Bella." Pigil niya kay Bianca nang akmang sasama ito sa kanya sa loob.
Pigil ang galit nito at walang nagawa ng mabilis siyang makapasok. Marie, dyan ka lang ha, kukunin ko lang yung bill. Dinig niya pang sabi ni Bella nang makapasok siya. Nang makita siya nito ay nagulat ito. Huwag ka nang mag-alala Bella, nabayaran ko na lahat ng bills. Mabilis na sabi niya nang nagkatitigan sila. Salamat, pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Magkano ba ang binayaran mo para... Really Bella? Kung ako nga talaga ang tatay ni Jayward, hahayaan mo ako sa gusto ko. Because that is my responsibility. Seryosong sabi niya rito. Dama niya ang pag-iwas sa kanya ni Bella. Alam niyang galit ito sa kanya dahil nag-aalangan siyang paniwalaan ito. Pero ano bang magagawa niya? Si Brian na mismo ang umamin sa kanya na ito ang ama ng ipinagbubuntis nito. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, ayokong ipagpilitan ang anak ko dahil kaya naman naming mabuhay nang wala ka. Pero bago pa siya makasagot, ay mabilis na siya nitong tinalikuran at nagsimula ng kunin ang mga gamit nito. Hanggang sa paghatid niya sa apartment kina Bella, ay nakabuntot pa rin sa kanya si Bianca. Si Bella naman ng mga oras na iyon ay wala namang imik. Hey you, wala ka man lang bang sasabihin sa amin ng asawa ko? Aba, binayaran na nga ang bill ng anak mo, mukhang ikaw pa ang nagmamataas. Biglang sita ni Bianca rito na siyang ikinagulat niya. Hindi ko sinabing bayaran niyo ang bill sa ospital ng anak ko, kaya kong maghanap ng pera. Seryosong sabi ni Bella na hindi man lang tumitingin sa kanila at mabilis na bumaba nang huminto na ang sasakyan sa harapan ng apartment nito. Mabilis din na nakababa si Bianca at mabilis na nahaklit ang isang braso niya. Dahilan para magising ang natutulog na si Jayward na hawak-hawak ni Bella. Marie, pakihawak nga saglit si Jayward at pakipasok na sa bahay. Matigas na sabi ni Bella. Pagkatapos noon ay mabilis nitong hinarap si Bianca at biglang sinampal ng malakas. Alam kong sa ating dalawa ay may mas pinag-aralan ka, pero bakit tila nakalimutan yatang ituro sa eskwela niyo ang pagkakaroon ng tamang asal? Galit na sabi ni Bella. How dare you? Sigaw ni Bianca at akmang sasampalin si Bella pero mabilis itong nasalag ng babae. Umalis na kayo habang may natitira pa akong respeto sa inyo. Sigaw ni Bella kay Bianca. Respeto? Did I hear that right? Sa ating dalawa, ikaw ang walang respeto. Paano mo nagagawang ipagsiksikan yung anak mo sa asawa ko? Bella, we all know na hindi yan anak ni Edward. Sigaw ni Bianca. Sa bagay, in 2 weeks time, mapapatunayan na natin kung gaano ka kakati, slut. Bago pa tuluyang magsabong ang mga ito, ay mabilis na siyang nakalapit at hinila si Bianca. Bianca, what are you doing? Let's go! Galit na hila niya rito at isinakay na ito sa loob ng sasakyan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay nagwawala si Bianca. Bakit ba hinila mo ko? Dapat ay hindi mo ako pinigilan para makalbok ko ang babaeng yun. Galit na sigaw nito sa kanya. Damn Bianca, can you please shut the fuck up? Can't you see? Wala namang ginagawa sa'yo si Bella. Nakita mo naman na sinampal niya ako, hindi ba? Teka nga, bakit mo ba ipinagtatanggol yung kabit mo ha? Bella is not my mistress. Bianca, you know very well na matagal na tayong tapos. Si Zephanie na lang ang tanging dahilan kung bakit magkasama pa rin tayo sa bahay. Mariing paliwanag niya rito. Kaya ba ni minsan ay hindi mo ako nagawang hagkan o galawin pagkatapos ng kasal natin? Edward, mahal na mahal kita at alam mo yan. Pero kung hindi rin lang ako ang mamahalin mo, mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat. At pilit nitong inaagaw sa kanya ang manibela. Halos manlaki ang mga mata ni Edward dahil may kasalubong silang isang malaking truck. Bianca, bitawan mo ang manibela! Agaw niya rito at halos makahinga siya ng maluwag dahil mabilis nilang naiwasan ang truck. Pero hindi nila napaghandaan ang susunod na pangyayari. May isang mabilis na pick-up na paparating
ang pasalubong sa kanila. Pagkatapos noon ay wala na siyang matandaan kung hindi ang nakakasilaw na liwanag. Ano kaya ang kahihinatnan ni na Edward at Bianca? May mag-aagaw buhay kaya sa kanilang dalawa? Abangan natin sa susunod na kabanata.